titingnan ay aakalain mong simpleng sinulid lang ang mga ito, pero ito pala ay isang lotus silk. Makikita sa video na maingat na hiniwa ni ate ang tangkay ng lotus at mula rito lumilitaw ang maninipis at malagkit na puting hibla. Nakakamangha kung paanong ang simpleng tangkay ay naglalaman ng mga hibla na iniikot at hinahatak gamit ang kamay para ma-extract. Ang lotus ay hindi lamang hina-harvest para sa napakagandang bulaklak nito, kundi pati sa natural na hibla nito na ginagawang isang napakagandang tela, ang lotus silk. Ang lotus o Nelumbo nocifera ay ang pambansang bulaklak ng bansang Vietnam. Isa sa mga bahagi nito na na-feature na natin noon ay ang lotus seeds na kilala sa gamit bilang pagkain at gamot. Sa bidyong ito naman ay itatampok natin ang lotus silk. Ang lotus silk ay isang natural fiber na ine-extract mula sa lotus plant. At dahil sa hirap at tagal ng paggawa nito, itinuturing ito bilang isa sa pinaka-rare at pinaka-luxurious na tela sa mundo. Bagamat kilala ngayon ang Cambodia at Vietnam bilang producer ng lotus silk, pinaniniwalaang sa Myanmar ito unang nagsimula, partikular sa paligid ng Inle Lake. Dati, ang hibla nito ay ginagamit lang sa paggawa ng lambat, pero ngayon, ang lotus silk ay hinahabi na rin upang gawing tela. Ngunit paano nga ba ginagawa ang lotus silk? Ang lotus plants ay inaani mula April to October lamang, kaya limitado ang production nito. Mano-manong hinaharvest ang mga tangkay ng lotus mula sa mga lawa kung saan sila tumutubo. Pagkatapos ay hinihiwa ito ng maiikli para ma-extract ang hibla sa loob at maingat na pinipilipit ang bawat hibla gamit ang kamay upang tuluyan itong mahiwalay mula sa tangkay. Ang bawat stem ay may malagkit at manipis na hibla sa loob na kailangang pagulungin at patuyuin. Kailangan itong maproseso sa loob ng 24 hours habang basa pa upang hindi ito masira. Dahil dito, araw-araw ang ani at araw-araw din ang paggawa. Pagkatapos, pinapatuyo ang mga hibla, tinitimbang at iniikot bago ilagay sa loom para habiin ang tela. Saka ito ibibleach gamit ang natural na paraan para luminis at pumantay ang kulay. Pinapatuyo rin ito sa sikat ng araw upang lumambot ang hibla at mas lumitaw ang natural na kintab ng lotus silk. Kapag tuyo na, mano-manong paplansyahin ang fabric. Pero alam nyo ba, para makagawa ng thread, kailangan ng humigit kumulang 200 to 250 stems. Para naman sa isang malaking scarf, aabuti ng halos 9,200 lotus stems ang kailangan na i-extract sa loob ng 2 months. Kaya hindi biro ang proseso nito mula sa pag-ani, mano-manong pag-extract ng hibla, pag-ikot ng sinulid, paghahabi, hanggang sa pagplansya at pagpakinis. Isa itong buong cycle ng tiyaga, kasanayan at dedikasyon. Ngunit dahil kakaunti pa lang ang expert sa paggawa ng lotus silk, limitado pa rin ang produksyon nito. Pero habang tumataas ang demand para sa eco-friendly at sustainable na produkto, mas dumarami rin ang mga taong nagkaka-interes sa lotus silk. Ang lotus silk ay biodegradable at dahil sa tradisyonal na paraan ng paggawa, hindi ito gumagamit ng kemikal at hindi rin nakasisira sa halaman. Malambot gaya ng silk, presko tulad ng linen at bagamat manipis ay matibay pa rin ang lotus silk. Kaya naman sikat ito sa mga turista na naghahanap ng kakaibang souvenir at sa international fashion brands na nadiskubre ang potensyal ng lotus silk bilang bagong luxury fiber. Samantala, ang isang scarf na 25 centimeters lang ang laki ay sinasabing pwedeng ibenta sa mahigit $200 o mahigit 11,000 pesos sa pera natin. Halos 10 times na mas mahal kaysa sa ordinaryong silk. Sobrang mahal, di ba? Pero kung iisipin mo ang lahat ng hirap, oras at galing na kailangan para gawin ito, sulit na sulit ang bayad mo. Ang lotus silk ay hindi lang basta fabric. Ito ay isang patunay ng koneksyon sa pagitan ng kalikasan at ng sining. Isang tradisyon na dapat pangalagaan at ipamana sa mga susunod na henerasyon. Ikaw ka-awesome, nakakita ka na ba ng lotus silk? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!